Kanina nga pala mga mare, nakita ko may naiwan pang century tuna at carrots dito sa ref namin galing sa libreng supply na ibinibigay ng paaralan ng aking anak. So naisipan ko lutuin ko na lang kaysa masira kasi magwa 1 week na rin to sa ref namin. So ayan, bago ako magsimula magluto, ginaya ko muna tong carrots sa maliliit na hiwa lamang nang sa ganon ay madaling maluto. So may ganon din po ba sa inyo? Yung daycare center kasi dito sa amin is nagbibigay sila ng mga libreng supply or kung di kaya is nagbibigay sila ng mga feeding para sa mga bata. Yung natututo na yung anak nyo, nabibigyan pa ng libreng supply galing sa gobyerno. So, galing to sa gobyerno itong mga binibigay na feeding sa paaralan ng anak ko. Ang anak ko po kasi is nursery pa lamang at nag-aaral po siya sa isa sa mga daycare center dito sa amin. Of course, pag sinabi pong may libreng supply galing sa government, ibig sabihin po nun is nasa public school. Yes po, nasa public school po yung anak ko nag-aaral. And hindi naman din po ako nagsisisi kasi pares lang naman po sa private. Bukod sa wala kaming binabayaran masyado, may libre din po silang supply at saka libreng pagkain every time na nagkakaroon po sila ng klase. Hiniwa-hiwa ko lang yan. So, yun nga, galing sa feeding or libreng supply ng anak ko, itong niluluto natin. Dadagdagan ko na lang siya ng itlog at saka oyster sauce, sibuyas at saka bawang kasi yun yung wala dito sa amin. Ang meron lang is harina, tuna flakes, at saka itong carrots. Actually, may mga sibuyas at bawang, may luya pa nga ito eh. So, ayan, di ko na na-videohan. Tapos na ako nakapaghiwa ng bawang at saka sibuyas. Nalagyan ko na rin siya ng harina. So, pasensya ulit sa sitwasyon ng pagbibideo kasi wala pa tayong cellphone stand. Soon, meron na rin. So, yun, 2 itlog yung nilagay ko dyan, guys. Para mas masarap. Mas marami, mas masarap. Ako kasi yung tipo na ayoko na tinitipid yung niluluto ko eh. Mas gusto ko na yung sakto, yung mas ayoko din yung sobra. Basta sakto. Ayoko yung talagang kulang-kulang, yung tinipid, yung ganun. Pero, syempre, pag nagtitipid tayo, kailangan mo talaga maging wise sa pagbabudget. Lalong-lalo na kung may gusto kang lutuin. So, naglagay ako dyan ng isang maliit lang na oyster sauce, yung tag 8 pesos or 9 pesos ba yan. So, inubos ko lang, pampalasa. Nilagay ko siya dyan, and then, maglalagay tayo ng paminta pagkatapos ng oyster sauce. So, sinimot ko pa talaga siya eh. Sayang naman. So, yun, paminta. Tag-piso na paminta. May nabibili pa ba sa inyo, guys? Kasi sa amin, meron pa. Thank God, meron pa. So, inubos ko yung tag-piso na paminta. Hindi kasi ako mahilig masyadong maanghang. And then, asin. Bubudburan lang natin yan ng asin. Pangdagdag lasa. Para hindi naman tumabang yung ating ulam for today's video, hindi talaga mawawala si paminta at asin at lalong-lalo na yung magic sarap. Kay magic sarap mo lang malalasap ang tunay na sarap. Magic sarap, baka naman. So, ayan, nilagyan ko lang siya ng MSG, pang padagdag lasa. Pagkatapos niyan, imekos-mekos na. So, ayan, minekos-mekos ko na. Nang sa ganon ay mamix lahat ng ingredients at makombine yung lasa. Anyway pala guys, dito sa recipe na to is tansyameter lang tayo. Hindi ko alam kung ilang kutsara ng harina yung nailagay ko rito. Gaya nga ng sinasabi ko is tansya-tansya lang. So, tinansya ko lang siya hanggang sa mag-okay yung texture niya. So, in that part, parang 5 kutsara yung nalagay ko dyan. And as you can see, medyo hindi pa okay yung consistency niya or yung texture niya. So, yan, i-mix ko ng maayos para makita ko kung okay na ba, kung tama na ba, kung sakto na ba yung texture niya. Hindi kasi pwede na magmalabnaw siya.
Kasi pag malabnaw, para kang nagluto ng torta. Or hindi siya lulutang, kumbaga. Hindi ko alam kung naniniwala ba kayong ganun. Hindi kasi rin ako masyadong magaling magluto eh. Ang sa akin lang eh, parang may maulam. So, ayan, napansin ko na medyo malabnaw pa siya. Kumuha ko ng cornstarch at cornstarch flour. Flour pala guys, or harina. Nagdagdag ako ng 2 kutsara. Hinalo ko na naman ulit para makita ko kung tama na ba or kung sakto na ba yung kanyang consistency, kung hindi na ba siya malabnaw. So, pasensya na kayo guys kung hindi ba ako masyadong marunong mag-voice over. First time ko rin kasing mag-voice over. So, mahirap pala talagang mag-vlog. Pero sige lang, i-push natin to. So, ayan, minix-mix ko lang. Medyo pag nawala na yung watery based niya na pagka texture, yun pwede na. Actually pwede na yan guys kung kung sayo lang, pwede na. Sa akin kasi okay na yung ganyan. So yan, okay na yung texture niya. Pero parang kinulangan pa ako. Dagdag ulit ako ng isa pang kutsarang harina. So, ayan, tansya-tansya lang para ma-perfect mo or makuha mo yung tamang consistency sa niluluto mo. Mekos-mekos mo lang ng maayos para ma-mix lahat ng ingredients. So, ayan, minekos-mekos ko ng maayos guys para lasap na lasap lahat ng lasa. So, ayan, okay na yung texture niya sa akin. Okay na yan guys, tama na yan kasi kami lang naman rin yung kakain eh. So, ayan, pagkatapos ko nga palang ma-ready yung mixture is nagpabaga na ako ng uling. So, uling is life kami dito. Hindi naman kami rich kid. And, pasensya na rin po sa background namin. Kagaya nga ng sinabi ko po, hindi naman din po kami mayaman at simple lang rin po yung buhay namin. So, dito nga pala kami sa kalan nagluluto. Yung kalan namin is may blower. So, ayan. Haling muna tayo. Haling sa Bisaya. Sa Tagalog is magpabaga. So, after ko nga palang magpabaga ng uling guys is ayan. Na-prepare ko na nga pala yung ano nga tawag dito? Kalaha sa Bisaya. Yung kawali, nakalimutan ko pa. Yung kawaling gagamitin ko. So, ayan. Saan na nga ba ako punta? Nilinis ko. Tsaka kinuha ko nga pala yung lulutuin ko dyan. Nakalimutan ko kasi. So, ayan. Nilinis ko rin yung mga pinagamitan ko sa loob. So, ayan. Chinek ko if mainit. Napapasayaw-sayaw pa si ate. Mga 30 minutes yata ako dyan nagpabaga ng uling guys. Ewan ko, pangit yung uling na nabili namin. Ang tagal niyang magbaga. Kung sa Bisaya, dugay kay siya nahaling. Yung tao na abdan kong siyam-siyam. So, kana medyo init na akong mantika ana. So, ready to fry na tayo yan guys. So, yan, gina-check ko balik-balik nang sa ganon. Hindi naman sumobra yung init para hindi ka agad masunog. While waiting, ayan, muni-muni muna. So, ayan, minimix-mix ko dyan, guys. So, parang dyan yata nakulangan pa ako sa, sa lapot niya or sa texture niya. Parang nalalabnawan ako. Kaya kumuha ulit ako ng harina at nagdagan ko ng konti. Kasi masyado siyang malabnaw eh. Pangit kasi pag masyadong malabnaw. Basta kinulangan ako dyan sa, sa consistency ng lulutuin ko. Kaya dinagdagan ko pa. So, ayan, minix-mix ko ulit habang naghihintay na uminit yung ating mantika. Mas maganda guys, pag mainit na yung mantika, ilagay kasi hindi siya didikit sa kawali. Hindi siya didikit sa kawali. Lalong-lalo na po hindi non-stick yung gamit namin. As you can see, nag-iisa na lang yan guys.
Kaedad ko pa yung kawali namin. Ano ba? So, ano ba yan? Hindi talaga ako marunong mag-voice over. Pero go lang tayo. Go lang. Ginusto natin to. Sige, go lang. Ay, ako lang pala. Sorry po. So, ayan. Tagal-tagal kong nag-mix-mix dyan. Kasi gusto ko talagang makuha yung consistency na gusto ko eh. So, ayan, parang ready na yata yung mantika dyan. So, naglagay na ako ng mixture. Number 1 problema ko pa dyan, guys. Ayaw niyang mabilog. Ayaw niya talagang mabilog. So, parang naging ano siya eh. Parang naging tawag nito. Parang naging torta yung hitsura niya kasi ayaw siyang mabilog. So, pinatay ko muna yung blower kasi masyadong malakas yung apoy. Dandahan ko lang nilagay yung mixture nang sa ganon is maluto na naman. So, as you can see, ano pa lang to guys, hapon. Hindi pa talaga siya totally dinner. Naisipan ko lang magluto kasi kanina yung ulam namin is ginisang sardinas at saka upo. Ayaw naman kumain ng anak ko. Ewan ko bakit ayaw niya. Gusto niya daw egg. Araw-araw na egg. Kaya naisipan ko, sabi ko, ano man pwede kong lutuin? Nagtingin-tingin ako sa ref at yun nga, nakita ko yung mga natira galing sa feeding niya. Ano kasi yung kasama sa feeding niya, isang tuna flakes, tapos isang carrots, isang luya, isang sibuyas, isang bawang, at saka isang hiwa ng manok, isang box ng pancake mix. So, yun yung kasama dun sa supply na binigay ng gobyerno sa mga bata. So, yun yung feeding nila ngayon. Kasi yung last release meron ng merong bigas. So, yan yung yan na yun. Hindi siya perfect. Hindi ko alam kung paano ba anong nangyari, ba't ayaw mag-form. So, ayan. So, nakita ko ready na siya guys. Pag ganyan na yung color niya, pwede na yan. Kinuha ko lang siya. Yung mga luto na kinuha ko na. So, after ko ngang maluto guys, ayan na. Ito na yung first na naluto ko, first batch. So, hindi talaga ma-perfect yung ball niya. Hindi talaga siya form na ball, as in, parang torta. So, ayan yung laman niya. Kumuha ko ng isa para makita at matikman. Mainit pa, pero masarap. Syempre, gawa ko eh. Pero, honestly guys, masarap. So, ayan, tinikman ko na siya dyan. Syempre, may kanin, may ketchup. At saka, ito yung pinagkainan ng anak ko, hindi niya inubos kasi mainit pa. So, ito na lang yung titikman ko. So, ayan, may kamay pang dumudukot eh. Ayaw niya kasing kunin kanina kasi mainit. So, ayan, kain tayo. In fairness, guys, masarap siya kahit hindi ko alam anong pangalan ng recipe, pero okay na pang ulam. Lalong-lalo na kung budget mo 50 pesos lang.
or di kaya at least may idea tayo kung anong gagawin galing sa libreng feeding or libreng supply na ibinibigay galing sa gobyerno. So, hindi ko alam kung lahat ba dito sa Pilipinas may ganyan, yung binibigyan ng libreng supply. Kasi sa lahat ng tulong galing sa government is yan lang yung na-avail talaga namin eh. Except sa mga ayuda-ayuda, wala kaming natatanggap na ganun. So, ayan. Close up look. Kitang-kitang talaga yung carrots at saka yung mga isinahog natin kanina. Nawala na yung tuna kasi maliit lang yung laman ng isang can eh. Pero at least solve. O diba, para daw sa anak, pero kumain rin. Kumain rin yung nagluto. Hindi pwedeng hindi tayo kakain, tayo yung nagluto eh. Salita ba ako ng salita dyan? Minute ko naman kasi masyadong maingay yung TV. Hindi na ako naririnig. So, sabi ko, voice over ko na lang. So, actually, masarap siya guys. May ketchup ako dyan, pero I'm not totally fan ng ketchup. Ayoko talaga ng ketchup. Pero nilalagyan-lagyan ko siya para maobserbahan ko yung lasa. So, hindi po talaga ako mahilig sa ketchup. Hindi ko alam bakit. Matagal na. Ayoko talaga. So, yan po yung idea. Baka may tuna flakes kayo dyan at may carrots, sibuyas, bawang, harina, itlog, oyster sauce, paminta, asin. Meron na kayong mantika. So, meron na kayong ulam. Simpleng ulam lang. Pero, busog naman. Nakakabusog naman ng pamilya. So, ayan. Sarap ng kain ko dyan eh. Hindi pa kasi ako nagtanghalian. Kunwari pa sa anak ko, pero siya din naman yung kakain. Anong sinasabi mo, te? Anong sinasabi mo? Hindi naman naririnig salita ng salita eh. So, hindi lang rin pala ako yung kumakain dyan, guys. Hindi lang ako yung dumudukot-dukot sa niluto ko para kay Marcos. Pero, pwede naman manghingi. So, ayan, may isa pa. May dancer pa ako sa likod habang kumakain. So, kain din daw siya ng feeding ng anak namin. Pero kay Marcos talaga to guys, nanghingi lang kami. Marami lang kasi yung naluto ko. Hindi niya naman din yun mauubos lahat. So that's it for today's video. Continue watching until the end. Thank you for supporting.